beloved, Boss Mike Cervera. Po nila na mausig ang dating Pangulo. Ayaw po nilang pumunta sa korte. Ayaw nilang pumunta sa piskal. Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Kita nyo mga kababayan? Paano hindi madudungisan? Ipinagtanggol ng malupit. Sino? Si Digong. Narinig ninyo? Sa bunganga niya mismo at sa harapan ng maraming tao na membro ng INC. Pinagsigawan mga kababayan eh. Ano sabi? Ulitin natin. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo. Ayaw po nilang pumunta sa korte. Ayaw nilang pumunta sa piskal. Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Hindi ba proseso yun? Para ka nga namang hindi congressman. Karapatan ng kongresista na manuri para makagawa ng mga batas sa mga nangyari na hindi maipaliwanag na patayan. Mali ba yun? Naghahanap ang mga kongresista ng mga batas na nalabag. Bakit? Bakit naging mali yun? Tungkulin nila yun. Bakit kung mali yun? Pumunta kayo sa Supreme Court. Ngayon, mga kababayan, marami silang nasilip na na pagkakamali, di marami silang mairerekomendang mga batas para hindi na maulit yung mga nakaraan na patayan. Si Marcoleta naman kasi, mga kababayan, minsan nagtatago ng katotoong katwiran. Di ba? Paano ngayon yan? Huwag tayong magtago ng totoong katwiran, mga kababayan. Itinatago nila at ipinapakain, ipinapahayag yung mga katwiran na maaaring makasira sa paniniwala sa katotohanan. Tama, mga kababayan? Ganyan po eh. Ganyan po ang gusto ni Marcoleta. Ang Quadcom ay hindi piskal. Tama. Bakit sinabi ba nilang piskal sila? Wala naman silang sinabing piskal sila eh. Quadcom ay hindi korte. Hindi. Bakit sinabi bang korte sila? Hindi naman sila korte. Kita nyo? Itinatanong niya, ang Quadcom ay hindi piskal, hindi korte. Sino ba may sabi? Si Marcoleta lang naman nagsabi. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Ano naman kung walang abogado? Meron namang abogadong nakabulong dito. Mga kababayan. Kung pag-uusapan lang pala, pag pumasok ka sa politika, kailangan abogado ka. Tanggalin nyo na si Robin, si Bato, si Bongo. Sino pa, mga kababayan? At marami pang iba. Diba? Kung yung pala ang basihan, Bongo, Bato, Robin, huwag kayong pumasok sa politika dahil hindi naman kayo abogado. Bakit nandiyan kayo? Tapos kasama nito. Kaya, alam nyo, talagang namimili lang sila ng kanilang babatikusin. Hindi po talaga sa pangkalahatan yung kanilang nais. Sila'y namimili lang. Pero naalala ko yung isa doon kamukha ni Atty. Agaton. Kita nyo, ng insulto pa. Ano bang klaseng rally yan? Leonora Brown. Kung yung tagapagsalita nyo sa entablado nang iinsulto pa, sino ba yung kamukha ni Agaton? Hindi ba pwedeng banggitin na? Diba? Dapat binabanggit nyo na yan. Wala nang pang-iinsulto dahil nakaabang ang karamihan. Yan po, mga kababayan eh. Ngayon, anong sinasabing hindi dumadaan sa proseso? Eto, Ang investigasyon ng NBI sa umano'y banta ni VP Sara laban sa first couple at sa House Speaker. Ayan, paano yan? Tapos na yung investigasyon. Ng NBI. Dumaan ba sa proseso o hindi? Dumaan ba sa proseso o hindi? Pakisagot. Dumaan ba sa tamang benyo?
Oh, pakisagot mga kababayan. Dumaan ba? Hindi dumaan. Dumaan? Hindi dumaan? Ano? Yan. Yan ba yung sinasabi nyo mga kababayan? Oo. Oh, sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo. Diba mga kababayan? Oh, tuloy. Ayan na, pakinggan ninyo. Oh. Tapos na raw ang investigasyon ng NBI sa umano'y banta ni VP Sara laban sa first couple at sa House Speaker. Ayon sa DOJ, magpapadala na ito ng mga prosecutor para suriin ang mga hawak na ebidensya ng NBI. Oh. Marcoleta, oh. Prosecutor. Oh. Ang ibang katawagan, piskal. Sabi mo kanina, dumaan ba sa mga piskal? Oh, sabi hindi. Oh, tingnan nyo ha. Oh, ano? Oh, pasok. Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Oh. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Oh, ayan, oh, ayan na, oh. Ayan na, magpapatawag na ng piskal dahil naimbestigan na ng NBI. O ano mali rito? Oh. Ng NBI. Oh, Tor, yan. para suriin ang mga hawker. Ayon sa DOJ, magpapadala na ito ng mga prosecutor para suriin ang mga hawak na ebidensya. Oh. Ano yan? Mga kababayan, nililin lang po kayo ni Marcoleta. Sinisira. Ha? Sinisira hindi lang yung isip, kung hindi yung sistema. Ha, mga kababayan? Sinisira. Hindi lang yung isip ng taong bayan, maging ang sistema ng ating mga batas ay sinisira ni Marcoleta. Putik na yan, ano? Oh, ito na. Ng NBI. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department and or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. But this is subject to evaluation. The NBI and the DOJ are working closely together, our prosecutors, to ascertain the evidence that is on hand. Ayon sa NBI, nagbanta umano si VP Sara sa gitna ng investigasyon ng Quadcom sa kanyang confidential funds. May nakausap na nga raw siya para patayin si Pangulong BBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may nangyaring masama sa kanya. Nako, mga kababayan. Paano yan? So, hayaan na lang natin yan. Na yung ating mga leader ng bansa, magsalita na lang ng magsalita. Tandaan nyo mga kababayan, yan may mga mandato. Yung kanilang mandato, mga kababayan, isa dyan, maging magandang halimbawa. So kung magiging magandang halimbawa pala para sa inyo ito, ang pagbabanta ng buhay ng kapwa-tao, abay tila yata taliwas ito, taliwas na ito sa mga umiiral na batas. Kaya nga sabi ko, kung tutol kayo sa impeachment, abay tanggalin na natin sa ating constitution. Wala ho ako sinabing Biblia. Bakit ho? Hindi naman ho. Hindi naman ho. May kinalaman. Yung yung mga salita o Biblia o ang Panginoon sa nangyayari na ang pinag-uusapan ay batas ng tao eh. 'Di ba? Mga kababayan? Paano ngayon to? So, hayaan na natin to. Gusto ni Marcoleta, hayaan natin to. Hayaan! Diba? Samo-samo. Nako, ang dami mga kababayan eh. Tingnan nyo pa ito. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila. Nang alin po ang inuuna? Yung mga nagbubunga ng awayan. Bubunga ng awayan, tulad ng alin po ang tulad ng awayan. Nagbubunga ng hidwaan. Ng hidwaan. Sila lang ho nakikipag-away. Mukhang ligaw yata yung inyong mga tagapagsalita. Tandaan nyo po mga kababayan, wala pong nangunang mga away sa pagitan ng Duterte at Marcos kung hindi ang mga Duterte. Di po ba? Alin po ba?
Sino po ba ang tinutukoy ninyo dyan? Ang mga Marcos ba ang nangunguna? Ang grupo? Ang mga kalyado? Ni Pangulong Bongbong Marcos ba? Hindi po ba? Ang nanguna na nagpahayag ng kanilang mga paninira ay mga Duterte, sila BP Sara, at marami pang iba. Sinakyan ng mga amuyong nila, ng mga kaalyado nila. Ha? Di ba mga kababayan? Ipagtuloy natin. Na alam naman nating lahat Na ano? na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Teka muna. Hindi ho namin alam yan. Kung usapang politika, baka mayroon silang, may karapatan sila. Tama? Yung binabanggit mga kababayan. Ang ginagawa nila ay pamumulitika. Siyempre, nasa politika sila. Pero ang tanong ko, kayo po ba nasa politika? Ang ginagawa nyo, pamumulitika na rin eh. Tama mali. Abay, normal lang mamulitika mga politiko. Pero yung mga pastor, mga nasa simbahan, membro ng mga organisasyon tulad ng INC na walang kinalaman sa politika, bakit namumulitika? Tama ba na eh? Oo. Tuloy. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Yan na! Tulad diniinan pa! Tulad ng isinusulong nila na impeachment laban sa pangalawang Pangulo! Kita nyo mga kababayan? Yan ba'y hindi pamumulitika? Akala ko ba'y hindi dapat makialam ang simbahan sa gobyerno at politika? Bakit tila ba kailangan yung saklawan kung ano yung mga suliranin at usapin pagdating sa politika? Yan po eh. Maliwanag na po yan dahil galing mismo sa mga bunganga nila. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At alam na po ng marami nating kababayang Pilipino. Ang totoo, nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Totoo naman! Marunong kaming umintindi. Di po ba mga kababayan? Totoo namang marunong tayong umintindi. Nauunawaan po namin yung inyong saloobin. Pero mas nauunawaan namin yung gusto nyong mangyari. Diba? Mga kababayan? Naunawaan natin yung kanilang saloobin. Pero yung gusto nilang mangyari, unawang-unawa rin natin. Dahil ayon sa kanya, hindi mga bobo yung mga tao. Hindi tayo mangmang! Totoo yan, hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Sigaw nyo! Hindi tayo mangmang! Sige nga, paki-press 1 nga sa mga matatalino dyan. Kung naunawaan nyo ko sa gusto kong ipabatid sa inyo. Press 1 sa mga nakakaunawa sa akin! Diba? Mga kababayan. Hindi mangmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo!
Sang-ayon ako. Sang-ayon ako, mga kababayan. Oh, sang-ayon ako, hindi tayo mga mangmang, hindi tayo mga bobo. Ay, nako. Sang-ayon na sang-ayon na sang-ayon ako. Hindi bobo. Yan ba ang peace rally? Ano tawag po rito? Peace rally ba to? Ito pa ba'y rally para sa kapayapaan, mga kababayan? Halos ilabas na yung buong galit nila. Yung mga nararamdaman nila. Yung galit sa gobyerno. Naku, mga kababayan. Hindi na po ito peace rally. Maniwala po kayo. Ito po ay political rally. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.